Madalas, nagiging daan ngayon ang social media para makakita tayo ng iba't ibang istorya, mga kwento o mga pagbubunyag na ibinabahagi sa atin ng mga netizens. At isa sa mga kwentong ito, ang storya ni Tatay Ponyong. Nakilala natin siya dahil sa post ng social worker na si Sheila. Agad kaming nakipag-ugnayan sa uploader upang alamin ang nangyari sa kanila. Dito sa San Mateo Rizal, naninirahan si Tatay Ponyong at ang kanyang asawa. Sinamahan kami ni Sheila para lubusang makilala ang mag-asawa at makita ang kasalukuyan nilang kalagayan. Anya, ang kanyang naging post ay paghingi ng tulong para sa mga ito. Dalang sunog na nangyari nito lamang nakalipas sa buwan, ang naging dahilan para maabo ang kanilang tinitirahan. Dito sa barangay, pansamantalang pinatuloy sina Tatay Ponyong at Nanay Tere. Binigyan ng tent at maging kanilang makakain. Ako po si Sheila Rose Rivera, isa po akong NGO social worker sa Quezon City. Pangalawang encounter po namin ni Tatay, ni Lolo Panyo. Yung unang encounter po namin, yung unang beses po na na-hospital si Lola Tere, yung asawa niya. Bali, sa hospital po na yun, nandun din po ako nung time na yun. Tapos nakilala ko po si Nanay. Nung time po yun na pumunta na si Tatay, inantay ko po siya. Tinulungan ko po siya sa dapat niyang gawin sa hospital, lalo na po sa mga dapat lapitan. Hindi lamang dahil sa kanyang trabaho bilang isang social worker, kaya naisipan ni Sheila na tulungan si Tatay Ponyong. Ngunit dahil na rin sa pag-aalaga niya sa mga magulang niyang senior citizen na at kapatid na isang person with disability. Nakapagpaabot po ako ng kaunting tulong. Pero hindi ko naman din po akalain na magkikita pa kami ulit ni Tatay, ni Lolo. Kaya yun, naisipan ko po na sa ganitong way, mag-post po ako sa social media, makatulong po ako kasi limitado lang din po yung kaya kong itulong. Kasi may side po na hindi po ako umaasa na may magtutulong kay Lolo. Pero pinag-pray ko po talaga yon. Sabi ko, gamitin man lang ako ng Lord para makapag-extend ng help kay Lolo. Kilala sa pangalang Ponyong, pero ito ang 70 anyos na si Epifanio. Walang anak, maliban sa kanyang asawa si Nanay Tere. Tanging ang alaga lamang nilang mga aso ang kasakasama nila. Dating driver si Tatay Ponyong at mula na magka-pandemya, pinili na lamang niyang magtinda ng balot para may pagkakitaan. At kung minsan, nagbubukas ang pinto sa isang convenience store para mamalimos. Ako si Epifanio Guisadio, may sapat na gulang. Kasi nung hindi pa pandemic, lumalabas ako sa jeep, di naman talban. Natapat na sa renewal yung lisensya ko, hindi ako makarenew dahil ang mahal ng renewal, 2,000. Sapat yung pang-renew ko, nag-iipon ako talagang hindi sapat yung kita ng balot dahil yung pambalot, pangkain lang talaga. Ay 250. So, minsan 300, 250, 350, 110. Hindi ko nga nabibili yung iba, pasalit-salit. Dahil pagka binili ko ng abutin ng 120, eh wala na akong kakainin. Kaya ginagawa ko, alternate ang maintenance ng bili ng gamot. Kaya mas lalong naging mahirap kanila Tatay Ponyong nang sila'y masunugan. Naaabo kasi maging ang kanilang mga pinagkakitaan. Dagdag pa na may sakit si Nanay Tere sa puso. Sinundo ko ng misis ko, nasunog ng bahay ko. Ha? Sabi, nasunog bahay natin. Sabi ko, paano? Sabi ko gano'n. Ay, wala na tayong bahay. Umiyak siya. Eh, pagpunta ko nga dito, yun, datnang ko, usok na lang. Kalat yung mga tubig, mga sunog. Itinapon na ng mga pamangkin ko kasi nasunog na lahat yun. Sa kabila ng masamang insidente, nagpapasalamat pa rin si Tatay Ponyong na ligtas sa kanyang asawa at agad na napulang sunog sa kanilang lugar. Nagpapasalamat din ako sa mga taong tumulong dahil
Tutulungan talaga rito. Yun ang napagkasundan dito. Nung maliit pa kami, sabi nga ng amamuno dito, pagka nagkaroon ng sakuna, tulong-tulong para walang damayan. Mulat mo lang, ngayon lang nagkasunog. Saka buti ito, simento, kung kahoy yan, damay na lahat yan. Tanging nais niya sa ngayon, muling makumpuni ang kanyang bahay at bumalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Wala naman akong ibang matirahan. Dito na ako lumaki. Kung gusto ko matirahan para bili ng materyales. Yun lang, yung may biyero. Bayanihan, itong madalas natin nakikita sa oras na marami sa ating kapwa ang nangangailangan ng tulong o pag-alalay. At itong nakita namin dahil sa pagkakataong ito, ang nagbigay ng tulong para sa unti-unting pagpapaayos ang bahay ni Tatay Punyong, ang ilan sa ating mga certified e-responders. Ilan din sa nila ang nagpaabot na rin ng pagkain na personal na iniabot sa kanya ng Responde team. Ayon kay Sheila, hindi man niya personal nakakilala ang mag-asawa. Nagpapasalamat siya dahil ang simpleng pag-post niya sa social media naging daan para may tumulong sa mga ito. Laking bagay po nun sa kanila. Yung kahit hindi na po sa akin yung credit kahit kung sino pong tumulong. Basta matulungan lang po si Lolo. Kaya laking pasasalamat ko po na may nakaabot nung post ko sa Facebook. Yung pagtulong po natin, hindi lang po dapat umiikot sa ilang tao. Dapat meron po tayong malawak na pagkaintindi na hindi lang po sa isang sulok or saan na merong taong nangangailangan ng tulong. Kasi naranasan ko po na yung tutulong lang sa'yo kung sino lang yung kakilala. Pero laking bagay po na kagaya nyo, personally hindi po tayo magkakilala. Pero kayo po ang ginawang instrumento para matulungan po natin si Lolo. Kaya sa mga tao na may ganyang puso gagaya sa inyo, spread natin yung ganong gawain. Kasi yun yung mas kailangan ng mundo ngayon. Ilang beses na nating napatunayan na kapag ang bagong teknolohiya tulad ng social media na gamit sa tamang pamamaraan, magbubunga ito na magandang resulta. Resulta na alam nating makatutulong sa iba, lalo na sa higit na nangangailangan at kailangang respondihan. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.